Pinalayas na parang asong ulol, pinaratangang magnanakaw at ahas. Habang nagdiriwang ang nagkukunwaring anghel na si Isabela sa loob ng marangyang mansyon, nanginginig si Soraya sa lamig ng gabi. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang puno ng pandidiri at pagkabigong titig ni Tiago, ang lalaking inakala niyang kanlungan. Nang kaladkarin palayo ang dalawang batang umiiyak, nang walang tinig para abutin siya, mariing pinunasan ni Soraya ang kanyang mga luha. Hindi siya magpapatalo. Ngunit paano muling babangon ang isang pusong dinurog ng mismong taong pinag-alayan nito ng pagmamahal? Huwag mong hayaang makalapit ng husto ang patay gutom na yan. Sa mga bata, Isabela, ginagamit lang ng hampas lupang yaya na yan ang mga apo ko para akitin ang anak ko. Isang malaking pagkakamali na pinapasok ni Tiago ang ganyang klasing babae sa pamamahay natin. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelong tumusok sa dibdib ni Soraya habang tahimik siyang nakaupo sa sahig ng kwarto ng mga bata. Sa kanyang mga nanginginig na kamay ay maingat niyang tinatahi ang isang maliit na unan. Binubordahan niya ito ng hugis ng isang bituin. Ito ang tanging bagay na nakakapagpakalma kay Rafaelito tuwing inaatake ito ng matinding bangungot sa madaling araw. Bawat pasok at labas ng karayom sa tela ay sinabayan ng paglunok niya sa pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Gustuhin man niyang tumayo at ipagtanggol ang kanyang sarili, naiisip niya ang kapatid na nakaratay sa ospital sa Zamboanga, ang buhay na nakadepende sa maliit na sweldong nakukuha niya mula sa pamilya Montefalco. Bumukas ang mabigat na pintuan ng kwarto. Pumasok si Doña Marcialina na may bitbit na mapanlait na tingin. Kasunod si Isabela na may suot na perpektong ngiti sa mga labi. Nagmamadaling tumayo si Soraya, ibinaba ang tinatahing unan at yumuko ng bahagya bilang paggalang. Ngunit bago pa man siya makalayo, humakbang si Isabela palapit sa kanya. Ang matulis na takong ng mamahaling sapatos ni Isabela ay sadyang ibinaon sa gilid ng paa ni Soraya. Napakagatlabi si Soraya. Pinipigilan ang anumang daing na gustong kumawala sa kanyang bibig habang ramdam niya ang matinding kirot na gumapang mula sa kanyang paa pataas sa kanyang buong katawan. Lumapit si Isabela sa tainga ni Soraya. Ang boses nito ay kasing lambing ng isang anghel, ngunit may laso ng isang ahas. You heard Tita Marcialina, right? Alamin mo ang lugar mo sa bahay na ito. Kahit anong pagpapakyut ang gawin mo sa mga bata, isa ka lang bayarang utusan. Huwag kang ilusyonal. Bago pa man makasagot si Soraya, isang matangkad na figura ang lumitaw sa hamba ng pintuan. Si Tiago. Bakas sa mukha ng bilyonaryo ang matinding pagod mula sa maghapong trabaho. Tiningnan ni Tiago ang sitwasyon sa loob ng kwarto. Nakita niya si Soraya na nakayuko at namumutla habang sina Isabela at ang kanyang ina ay nakatayo ng tuwid at tila walang ginagawang masama. Inaasahan ni Soraya na magtatanong si Tiago na kahit papaano ay makikita nito ang pangaaping nangyayari sa mismong harap niya. Ngunit sa halip na alamin ang katotohanan, pinili ni Tiago ang katahimikan ng kanyang ina. Nagpakawala ng isang malalim na paghinga si Tiago bago bumaling kay Soraya na may malamig at puno ng pagkabigong mga mata. Soraya, just clean up whatever mess you made here and leave the room. Wala akong panahon para sa mga gulo pag-uwi ko. Matutulog na ang mga bata. Ang malamig na utos na yon ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pang-aapak ni Isabela. Parang piniga ang puso ni Soraya. Ang lalaking unti-unting nagpapainit sa malamig niyang mundo ay siya ring direktang nagbuhos ng yelo sa kanyang pagkatao. Tumalikod si Tiago at inalalayan ang kanyang ina palabas. Kasunod si Isabela na pasimpleng lumingon kay Soraya upang magbigay ng isang mapang-asar na ngisi. Isang nangiting nagsasabing wala siyang laban. Nang tuluyan na silang makalabas at maiwan siyang mag-isa sa tahimik na kwarto, dahan-dahang lumuhod si Soraya sa sahig. Kinuha niya ang maliit na unan na nahulog dahil sa pagkabigla kanina.
Hindi niya ininda ang pamamanhid ng kanyang paa o ang durog niyang dignidad. Sa halip, maingat niyang pinagpagan ang alikabok mula sa tela. Sinisiguradong malinis ito at handang yakapin ni Rafaelito mamayang gabi. Sa bawat paghaplos niya sa unan, bumagsak ang isang patak ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang karapatang masaktan. Wala siyang karapatang umasa. Ngunit hanggang kailan niya kakayaning manatili sa isang impyernong nagpapanggap na paraiso para lamang sa mga batang hindi naman sa kanya? Tila bumalik ang kanyang gunita sa unang araw ng kanyang pagtapak sa mansyon ng mga Montefalco habang pinagmamasdan ang alikabok na lumilipad sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Sariwa pa sa kanyang alaala ang bigat ng hangin sa loob ng bahay na yon. Isang marangyang palasyo na puno ng ginto at kristal, ngunit kasing lamig ng isang libingan. Walang kulay, walang buhay, at ang bawat sulok ay tila binabalot ng anino ng isang matinding kalungkutan na hindi kayang pawiin ng anumang yaman. Naalala ni Soraya ang hapong yon. Ilang buwan na ang nakalilipas nang ang kalangitan ay nagdilim at nagbuhos ng matinding galit sa lupa. Ang ulan ay humahampas sa malalaking bintanang salamin na parang mga latigo habang ang kulog ay yumanig sa buong pundasyon ng bahay. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo, natagpuan niya sina Rafaelito at Lucerna sa loob ng malawak na silid-aklatan. Wala sila sa kanilang mga kama o sa kandungan ng mga dating yaya. Nakasiksik ang dalawang bata sa ilalim ng isang mahabang mesang gawa sa mahogany, sa pinakamadilim na sulok kung saan hindi sila maabot ng liwanag ng kidlat. Mahigpit na magkayakap ang magkapatid. Ang kanilang mga maliliit na katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit ang pinakanakabibighani at nakadudurog ng puso ay ang kanilang katahimikan. Walang iyak, walang sigaw. Tanging ang panginginig ng kanilang mga balikat at ang takot sa kanilang mga mata ang nagsasalita para sa kanila. Ayon sa ibang mga katulong, tinatawag itong selective mutism, isang bunga ng trauma mula nang mawala ang kanilang ina. Sa halip na pilitin silang lumabas gaya ng ginagawa ng iba, dahan-dahang ibinaba ni Soraya ang kanyang sarili sa malamig na sahig. Umupo siya sa tapat ng pinagtataguan ng mga bata. Hindi masyadong malapit para hindi sila matakot, ngunit sapat na para maramdaman nila ang kanyang presensya. Alam niyo ba, panimula ni Soraya, ang kanyang boses ay malambing at mababa, sumasabay sa ritmo ng ulan sa labas. Doon sa amin sa Zamboanga, naniniwala kami na kapag nagagalit ang langit at nagtatago ang araw, iyon ang oras na bumababa ang mga bituing tagapagbantay. Napatigil sa panginginig si Rafaelito at bahagyang iniangat ang kanyang ulo. Nakatingin lamang si Soraya sa sahig, iginuguhit ng kanyang daliri ang mga imahinaryong hugis sa hangin. Hinahayaan ng mga bata na kusa siyang pakinggan. Hindi sila natatakot sa dilim. Patuloy niya, puno ng init ang bawat salita. Dahil ang trabaho ng mga bituin ay hanapin ang mga batang matapang na nagtatago. At kapag nahanap na nila, yayakapin nila ang mga ito ng liwanag hanggang sa tumila ang ulan. Kaya okay lang matakot. Nandito naman ako para magbantay hanggang sa dumating sila. Sa katahimikan ng silid, isang maliit na galaw ang bumasag sa distansya sa pagitan nila. Mula sa dilim sa ilalim ng mesa, dahan-dahang gumapang ang maputlang kamay ni Lucerna. Ang maliliit at nanginginig na mga daliri ng bata ay inabot ang laylayan ng kupas na palda ni Soraya. Napigil ni Soraya ang kanyang paghinga. Ito ang unang pagkakataon na may naglakas loob na humawak sa kanya. Ang dampi ng malamig na kamay ng bata ay tila isang kuryenteng gumapang sa puso ni Soraya, na nagdulot ng isang matinding pangako sa kanyang sarili na hindi niya kailanman iiwan ang mga anghel na ito. Hindi alam ni Soraya na sa may pintuan ng silid-aklatan, nakatayo si Tiago. Nakakubli sa dilim, pinagmamasdan ng bilyonaryo ang eksena. Ang kanyang mga mata, na sanay sa mga kontrata at numero, ay napuno ng hindi maipaliwanag na emosyon
habang nakikita ang kanyang mga anak na kusa nang lumalapit sa bagong yaya. Isang bagay na hindi nagawa ng sinuman kahit ng sarili niyang ina. Sa sandaling iyon, ang yelong nakabalot sa puso ni Tiago ay nagkaroon ng kaunting lamat. Nabalik ang diwa ni Soraya sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang lamig ng gabi na tumatagos sa kanyang buto. Tapos na ang flashback. Nasa pasilyo siya ngayon, kakatapos lamang siyang ipahiya ni Isabela. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa servants' quarters, isang tunog ang pumigil sa kanya. Hindi ito ang iyak ng mga bata. Ang tunog ay nagmumula sa kwarto ni Tiago sa dulo ng pasilyo. Ito ay ang tunog ng isang basag na pagtangis. Mabigat, paos at pilit na pinipigilan. Dahan-dahang lumapit si Soraya sa nakawang na pinto. Sa loob, nakita niya si Tiago na nakaupo sa sahig, nakasandal sa paanan ng malaking kama. Wala na ang matikas na tindig ng bilyonaryong nagpaalis sa kanya kanina. Ang tanging naroon ay ang anino ng isang lalaking wasak. Amoy alak ang buong kwarto, masangsang at mapait na humahalo sa lamig ng aircon. Mahigpit ang yakap ni Tiago sa isang kwadrong pilak na may basag na salamin, ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Tila hindi iniinda ni Tiago ang matatalim na bubog na bumaon sa kanyang palad habang hinihigpitan niya ang hawak sa litrato. Dahan-dahang tumulo ang mainit na pulang likido mula sa kanyang kamay, pumapatak sa mamahaling karpet at lumilikha ng madilim na mantsa. Ang bawat paghinga niya ay mabigat at puno ng paghihirap. Ang kanyang malalapad na balikat ay yumuyugyog sa bawat pigil na hikbi na tila humuhugot ng hangin mula sa kanyang baga. Sa unang pagkakataon, nakita ni Soraya ang katotohanan sa likod ng maskara ni Tiago. Hindi ito bato. Isa rin itong sugatan na nagdurugo ng tahimik sa dilim, naghahanap ng kakapitan habang unti-unting nilalamon ng kanyang sariling multo. Nais sanang umatras ni Soraya, ngunit ang tunog ng pagkabasag ng isa pang piraso ng salamin mula sa kamay ni Tiago ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Hindi nagdalawang isip si Soraya. Sa kabila ng takot na baka pagbuntungan siya ng galit ng kanyang amo, dali-dali siyang kumuha ng first aid kit mula sa cabinet sa pasilyo at pumasok sa loob ng kwarto. Ang amoy ng mamahaling whiskey ay humalo sa hangin, mabigat at nakalulula. Tila isang kumot na bumabalot sa lungkot ng silid. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tiago na nananatiling nakaupo sa sahig, nakatitig sa kawalan habang ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang palad, pumapatak sa kanyang puting polo at lumilikha ng mga mapupulang bulaklak ng sakit. Lumuhod si Soraya sa harap ni Tiago. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, maingat niyang inabot ang kamay ng bilyonaryo. Napatingin si Tiago sa kanya. Ang mga mata nito ay mapungay at puno ng pagod, ngunit hindi nito binawi ang kamay. Hinayaan niya si Soraya. Sa sandaling iyon, wala ang pader sa pagitan ng amo at katulong. Naroon lamang ang dalawang taong parehong nakakaintindi sa lengguwahe ng pagkawala. "Sir Tiago," bulong ni Soraya, ang boses ay sapat lang para basagin ang katahimikan. "Gamutin po natin ito. Baka ma-infeksyon." Hindi sumagot si Tiago, ngunit ang kanyang balikat ay bahagyang bumagsak, tila sumuko na sa bigat na kanyang dinadala. Kumuha si Soraya ng bulak na may alcohol. Nang idampi niya ito sa sugat, naramdaman niya ang bahagyang pagkabigla ng kalamnan ni Tiago, ngunit hindi ito dumaing. Tila ba ang hapdi ng sugat ay walang binatbat sa hapdi ng kanyang puso. 2 taon na, Soraya, basag na sabi ni Tiago. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang isang batang nawawala. Pero bakit parang kahapon lang nangyari? Bakit hindi nababawasan ng sakit? Napatigil si Soraya sa paglilinis. Tiningnan niya si Tiago. Nakita niya ang isang lalaking nalulunod, hindi sa alak, kundi sa pangungulila. Hindi nagbigay si Soraya ng mga gasgas na payo. Hindi niya sinabing, "Lilipas din yan," o "maging matatag ka." Alam niyang walang salita ang makakapagpatigil sa pagdurugo ng isang pusong namatayan.
Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagbabalot ng benda sa kamay ni Tiago. Ang kanyang paghawak ay puno ng ingat at respeto. Tila ba ang kamay ni Tiago ay isang babasaging kristal. Ang sakit po ay parang dagat, sir. Mahinang sagot ni Soraya habang itinatali ang dulo ng benda. Minsan kalmado, minsan malalaki ang alon. Hindi po natin mapipigilan ang alon. Pero matututo rin tayong lumangoy. Natahimik si Tiago. Tinitigan niya si Soraya. Ang simpleng ayos nito, ang mga mata nitong puno ng sinseridad. Sa loob ng mahabang panahon, nasanay siya sa mga taong nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ngunit ang babaeng ito, ang yayang ito mula sa Zamboanga, ay hinayaan lang siyang masaktan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, iyon ang nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto. Napalingon silang dalawa. Nakatayo doon si Rafaelito, yakap ang kanyang unan na may burdang bituin. Ang mga mata ng bata ay nakapako sa bendadong kamay ng kanyang ama. Akala ni Soraya ay tatakbo ito pabalik sa takot. Ngunit humakbang ito papasok. Lumapit ang bata kay Tiago at dahan-dahang hinawakan ang braso ng ama. Tumingin si Rafaelito kay Soraya. Bumuka ang bibig ng bata at sa isang tinig na paos at halos hindi marinig, isang tinig na matagal nang ibinaon sa ilalim ng trauma, nagsalita ito. Salamat po. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kwartong iyon. Nanlaki ang mga mata ni Tiago. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hinila niya si Rafaelito sa isang mahigpit na yakap. Ibinaon ang muka sa leeg ng anak. Si Soraya naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang sariling emosyon habang pinapanood ang mag-ama. Sa gabing iyon, sa gitna ng amoy ng alak at dugo, may isang bagay na naghihilom. Kinabukasan, ibang Tiago ang bumungad sa umaga. Sa hardin sa likod ng mansyon, ang sikat ng araw ay tumatama sa mga bagong sibol na halaman. Nakaluhod si Soraya sa lupa. Nagtuturo kay Rafaelito at Lucerna kung paano magtanim ng mga buto ng kamatis. Ang mga tawa ng mga bata, bagamat mahina pa, ay musika sa tenga ng sino mang makakarinig. Lumabas si Tiago, hindi naka-Amerikana, kundi naka-simpleng t-shirt lamang. Lumapit siya sa kanila. Pwede ba akong tumulong? Tanong niya. Medyo nahihiya pa. Ngumiti si Soraya at inabutan siya ng maliit na pala. Magkatabi silang nagbungkal ng lupa. Habang abala ang mga bata sa pagdidilig sa di-kalayuan, nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa pagitan ni Tiago at Soraya. Nang abutin nila pareho ang isang pakete ng buto, nagkadikit ang kanilang mga siko. Nanatili silang ganoon ng ilang segundo. Ang init ng balat ni Tiago ay tumagos sa manipis na damit ni Soraya, nagpapadala ng isang kuryente ng kaba at kilig na hindi niya dapat maramdaman. Nagkatinginan sila. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ni Tiago ang ganda ni Soraya na hindi nadadaan sa mamahaling alahas o make-up. At nakita ni Soraya ang isang amang nagsisikap bumawi. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang madamot sa mga taong naghahangad nito. Ang tahimik na sandali ay binasag ng ugong ng makina ng isang mamahaling sasakyan na pumasok sa driveway. Napatayo si Tiago at napalingon si Soraya. Mula sa itim na luxury van, bumaba ang driver at pinagbuksan ng pinto ang mga pasahero. Unang bumaba ang isang pares ng sapatos na gawa sa balat ng designer brand, sinundan ng paglabas ni Isabela na nakasuot ng matingkad na pulang bestida, isang kulay na sumisigaw ng panganib sa gitna ng luntiang hardin. Kasunod niya si Doña Marcialina na may bitbit na awtoridad. Ang halimuyak ng matapang na pabango ni Isabela ay sumabay sa hangin. Nilulunod ang amoy ng sariwang lupa at bulaklak. Tumingin si Isabela kay Soraya at bagamat nakangiti ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakadako ang tingin sa siko ni Soraya na kanina lang ay nakadikit kay Tiago. Alam na ng babaeng ito na mayroon siyang dapat sirain.
Ang init ng araw na nagbigay ng pag-asa sa hardin kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na hangin na dala ng pagdating ng dalawang babaeng nagmamay-ari ng mundo ni Tiago. Para kay Soraya, ang pagbabago ng atmosfera ay kasing bilis ng pagtakip ng maitim na ulap sa asul na langit. Napatayo siya mula sa pagkakaluod sa lupa. Pinapagpag ang dumi sa kanyang kupas na palda habang sina Rafaelito at Lucerna ay mabilis na nagtago sa kanyang likuran, tila mga sisiw na nakaramdam ng paglapit ng lawin. Bumaba si Isabela mula sa sasakyan na parang isang reyna. Ang kanyang pulang bestida ay walang kahit anong gusot, kabaligtaran ng dumi at pawis sa mukha ni Soraya. Lumapit si Doña Marcialina kay Tiago, hindi man lang tinapunan ng tingin ang mga apo o ang yaya at agad na kumapit sa braso ng anak. Tiago, hiho, bati ng Doña na may halong pilit na lambing. Isinama ko si Isabela dahil nag-aalala siya sa mga bata. Tingnan mo siya. Hindi ba't bagay na bagay siyang maging ilaw ng tahanang ito? Siya lang ang karapat-dapat na tumayong ina ng mga apo ko, hindi kung sino-sinong napulot lang sa kung saan. Ang mga salitang yon ay direktang patama kay Soraya, na ngayon ay nakatayo sa gilid na parang isang estatwa. Naramdaman ni Soraya ang paghigpit ng hawak ni Rafaelito sa laylayan ng kanyang damit. Gusto sana niyang yakapin ang bata, ngunit alam niyang anumang galaw niya ay magagamit laban sa kanya. Pumasok sila sa malawak na sala. Ang mga bata ay pilit na isinama ni Doña Marcialina, habang si Soraya ay naiwang nakasunod sa likuran. Umupo si Tiago sa sofa, pagod at tila naiipit sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Lumapit si Isabela sa silyang kanina lamang ay inupuan ni Soraya habang nagbabasa ng libro para sa mga bata. Bago umupo, kumuha si Isabela ng isang puting panyo mula sa kanyang bag. Sa harap ni Tiago, dahan-dahan at maarte niyang pinunasan ng upuan, tila ba may nakakadiring mikrobyo na naiwan doon. Pagkatapos ay itinapon niya ang panyo sa sahig, bago siya naupo ng may matamis na ngangiti. Nakita ni Tiago ang ginawa ni Isabela. Nakita niya ang insulto. Tumingin siya kay Soraya, na nakatayo sa sulok, nakayuko at tahimik na tinatanggap ang pang-aalipusta. Gusto sana niyang magsalita, ipagtanggol ang babaeng nagpasaya sa kanyang mga anak, ngunit nangibabaw ang kanyang takot na magkaroon ng gulo sa harap ng kanyang ina. Soraya. Basag na utos ni Tiago, hindi makatingin, nang diretso sa mata ng dalaga. Ipagtimpla mo kami ng tsaa at dalhin mo na rin ang mga bata sa kwarto nila. Ang utos na yon ay parang isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Si Tiago ang amo at si Soraya ang utusan. Walang hardin, walang siko na nagdikit, walang pantay na pagtingin. Tumango lamang si Soraya, nilunok ang pait at dinala ang mga bata sa yaya bago tumungo sa kusina. Sa loob ng malawak na kusina, malayo sa tawanan sa sala, naramdaman ni Soraya ang bigat ng kanyang katayuan. Ang tunog ng kumukulong tubig sa takore ay tila sumasabay sa kulo ng kanyang dugo. Bakit siya umasa? Bakit siya naniwala na ang isang tulad niya ay pwedeng magkaroon ng puwang sa puso ng isang Montefalco? Habang isinasalin niya ang mainit na tubig sa mga tasa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Isabela. Wala na ang matamis na ngiti. Ang naiwan ay ang tunay na mukha ng isang ahas. Lumapit ito sa counter kung saan nagtitimpla si Soraya. Pilingera ka rin ano? Bulong ni Isabela, ang boses ay puno ng lason. Akala mo ba porket napatawa mo ang mga baliw na bata na, yan magugustuhan ka na ni Tiago? You are just a servant, Soraya. A disposable tool. Hindi sumagot si Soraya. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng asukal. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nang akmang kukunin na ni Soraya ang tray, aksidenteng tinabig ni Isabela ang kanyang siko. Ang tasa na puno ng kumukulong tubig ay tumapon. Ang mainit na likido ay direktang bumuhos sa kanang kamay ni Soraya. Napapikit si Soraya sa matinding hapdi. Ang kanyang balat ay agad na namula
at nag-init na parang sinusunog, ngunit kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa magdugo upang hindi makagawa ng ingay. Ayaw niyang marinig ni Tiago na may nangyayaring gulo. Ayaw niyang maging dahilan ng away. Lumapit si Isabela sa kanyang tainga habang pinapanood ang pamumula ng balat ni Soraya na may kasiyahan sa mga mata. Oops, sorry, tanga ka kasi. Alamin mo ang lugar mo. Hampas lupa. Sa susunod, hindi lang tubig ang ibubuhos ko sa'yo. Iniwan ni Isabela si Soraya na nakahawak sa kanyang napasong kamay, nanginginig sa sakit at galit. Ilang sandali pa, pumasok si Tiago sa kusina. Nagtataka kung bakit ang tagal ng tsaa. Soraya, okay ka lang ba? Tanong ni Tiago. May halong pag-aalala nang makita ang pamumutla ng dalaga. Mabilis na itinago ni Soraya ang kanyang napasong kamay sa likod ng kanyang palda. Ngumiti siya ng pilit, kahit na ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Opo, sir. Pasensya na po. Natagalan lang. Heto na po ang tsa. Kinuha ni Tiago ang tray, ngunit bago siya makalabas, napansin niya ang pamumula ng mga mata ni Soraya. Akala niya ay dahil lang ito sa pagod. Hindi niya alam na sa likod ng palda ng babaeng nasa harap niya ay isang kamay na lapnos at nanginginig. Isang sakripisyo para lamang hindi siya mag-alala. Tumalikod si Tiago para bumalik sa sala. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng kusina, isang nakakapangilabot na tunog ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Mula sa ikalawang palapag, narinig nila ang tinig ni Lucerna, ang batang matagal nang hindi nagsasalita. Ngunit hindi ito nagsalita. Humiyaw ito. Isang sigaw ng matinding takot at sakit na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Tiago at Soraya. Agad na bitawan ni Tiago ang tray. Ang tunog ng mga basag na porselana ay kumalat sa sahig, kasabay ng kanilang mabilis na pagtakbo paakyat ng hagdan, habang ang tawa ni Isabela ay naiwan sa kanilang gunita na parang isang masamang pangitain. Sa malamig at malawak na opisina ni Tiago, kung saan ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-ikot ng mga kamay ng mamahaling orasan, inilatag ni Leandro ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang makintab na ibabaw ng kahoy ay sumalamin sa seryosong mukha ng dalawang lalaki. Si Leandro, ang pinsan ni Tiago, ay may suot na maskara ng pekeng pag-aalala. I'm sorry to be the one to bring you this, Tiago. Panimula ni Leandro. Ang boses ay puno ng huwad na pakikiramay. Tinulak niya ang folder palapit sa pinsan. These are the initial findings from Dr. Alcaraz, the child psychiatrist. May nakikita siyang matinding regression sa mental state ng mga bata. They're getting worse. Ang rekomendasyon niya, baka kailangan na silang ilagay sa isang specialized institution kung saan matututukan sila ng husto. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang matulis na pako na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Tiago. Kinuha niya ang mga dokumento. Nakita niya ang mga salitang severe trauma, emotional detachment, at long-term residential care. Naramdaman ni Tiago ang isang mabigat na kabog sa kanyang dibdib. Pinagkakatiwalaan niya si Leandro. Pamilya niya ito. At higit sa lahat, pinagkakatiwalaan niya ang agham, ang mga datos na nakasulat sa itim at puti. Ang mga pekeng papel na yon ay sumisigaw ng isang katotohanan. Nabibigo siyang maging isang ama. Samantala, sa ikalawang palapag, sa loob mismo ng silid na dapat sanay kanlungan ng mga bata, isang ibang klaseng lason ang ikinakalat. Pumasok si Isabela na may dalang isang kahon ng mamahaling tsokolte. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng asukal. Ngunit nang isara niya ang pinto, ang tamis ay naglaho at napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Hindi niyo pa rin ako kinakausap? Tanong ni Isabela habang nakatingin kay Rafaelito na naglalaro ng mga blok sa sahig. Hindi umimik ang bata. Lumuhod si Isabela sa tabi nito. Ang kanyang pulang bestida ay kumalat sa sahig na parang dugo. You know,
May sinabi sa akin si Papa mo, may isang bahay daw para sa mga batang siraulo. Doon daw dinadala ang mga batang hindi sumusunod sa mga matatanda. Gusto niyo ba doon? Napatigil sa paglalaro si Rafaelito. Nagtaas siya ng tingin at sa mga mata ni Isabela ay nakita niya ang isang anino na hindi pa niya nakikita kahit sa kanyang mga pinakamasamang bangungot. Dahil hindi pa rin sumagot ang bata, mariing kinurot ni Isabela ang tagiliran nito sa parte kung saan hindi ito makikita ng sinuman. Napapikit ng mariin si Rafaelito, kinagat ang pangibabang labi upang pigilan ang anumang daing. Kapag tinanong ka, sasagot ka. Bulong ni Isabela, ang hininga ay mainit at puno ng pagbabanta. Or else, ako mismo ang maghahatid sa inyo sa mental hospital. Naiintindihan mo? Sa kabilang sulok, si Lucerna ay nakayakap sa kanyang manika. Umiiyak ng walang tinig habang pinapanood ang kapatid. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Soraya ang pattern. Tuwing papasok si Isabela sa isang silid, ang bahagyang sigla ng mga bata ay namamatay. Ang kanilang mga tawa ay napapalitan ng paninigas ng katawan. Ang kanilang mga mata ay napupuno ng isang takot na tanging si Soraya lang ang nakakakita. Isang gabi, habang nag-aayos si Soraya ng mga laruan, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng dilaw na papel at ginupit ito sa hugis ng isang nakangiting bituin. Palihim niya itong isinuksok sa ilalim ng una ni Rafaelito. Isang munting paalala na mayroon pa ring nagbabantay sa kanila kahit sa dilim. Nang palabas na siya ng kwarto, nasalubong niya si Isabela sa pasilyo. Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Soraya. Ma'am Isabela, simula niya, pilit na pinatatag ang boses. Nakikita ko po ang ginagawa ninyo sa mga bata. Napatigil si Isabela at dahan-dahang lumingon. Isang mapanlait na tawa ang kumawala sa mga labi nito. At ano namang nakikita mo? You pathetic delusional nanny na inaagaw ko sa iyo ang atensyon nila. Don't be ridiculous. Baka ikaw ang may problema sa pag-iisip. Sino ang maniniwala sa iyo? Isang yaya laban sa akin? Tumalikod si Isabela at naglakad palayo. Iniwan si Soraya na nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Alam niyang tama si Isabela. Sino nga ba ang maniniwala sa kanya? Ngunit hindi niya kayang manahimik habang nasasaktan ang mga batang napamahal na sa kanya. Kinagabihan, habang tinutulungan ni Soraya si Rafaelito na magpalit ng damit bago matulog, may napansin siya sa braso ng bata. Sa may itaas na bahagi, sa ilalim ng manggas ng pajama, may isang madilim na marka sa balat nito. Parang bakas na medyo nangingitim at may bahagyang paninilaw sa gilid. Maingat na hinawakan ni Soraya ang braso ng bata upang tingnan ito ng mabuti. Biglang bahagyang umurong si Rafaelito at napayko. Tila ayaw niyang pag-usapan iyon. Sa sandaling iyon, lalong tumindi ang kutob ni Soraya na may nangyayaring hindi niya palubos na nauunawaan. Hindi na ito haka-haka. Ito ay ebidensya. Kailangan niya itong sabihin kay Tiago. Ngayon din, nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya si Tiago sa dulo ng pasilyo, kalalabas lang mula sa kanyang opisina. Hahakbang na sana si Soraya para tawagin ito, para ipakita ang katotohanan. Ngunit bago pa man bumuka ang kanyang mga labi, bumukas ang pangunahing pinto sa ibaba. Pumasok ang dalawang lalaking nakaunipormeng itim, mga tauhan ni Doña Marcialina. Sir Tiago, sabi ng isa sa mga tauhan, pinapatawag po kayo ng inyong ina. May mahalaga daw po kayong pag-uusapan tungkol sa isang utang mula sa Zamboanga. Napatigil si Soraya, nanigas ang kanyang buong katawan. Zamboanga, ang utang para sa dialysis ng kanyang kapatid. Alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pasa sa braso ni Rafaelito ay biglang naging pangalawa na lamang sa tanikalang biglang ipinulupot sa kanyang leeg. Sa malawak na hardin ng mansyon, habang ang mga bulaklak ay yumuyuko sa banayad na ihip ng hangin, nag-uusap sina Isabela at Leandro sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Ang mga salita nila ay parang mga dahon
na dahan-dahang nahuhulog, puno ng lason at pagtataksil. Hindi pwedeng manatili ang yayang iyan. Marahang sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng kusina. Lumalala ang mga bata, but because of her, they are still coping. Sinisira niya ang plano natin na ideklarang baliw si Tiago para makuha mo ang trust fund. Ngumisi si Leandro, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. She's a problem, Isabela. A small, insignificant problem, but a problem nonetheless. Kailangan siyang mawala, permanently. Ang mga salitang yon ay tila mga anino na dahan-dahang gumapang sa buong hardin, nagbabanta sa kapayapaan na pilit na itinatayo ni Soraya. Hindi nagtagal, umalis si Leandro. Si Isabela naman ay palihim na pumasok sa loob ng mansyon. Sa isang kisap mata, binaybay niya ang pasilyo at pumasok sa sagradong kwarto ng yumaong asawa ni Tiago. Isang silid na hindi pinapayagang pasukin ng sinuman, maliban kay Tiago. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng alaala ng isang babaeng minsan nang nagbigay buhay sa tahanang yon. Nakatayo sa ibabaw ng lumang drawer ang isang kahon ng musika, yari sa inukit na kahoy, ang huling regalo ng asawa ni Tiago bago ito pumanaw. Maingat itong hinawakan ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa ibabaw nito. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng paggalang o awa, tanging ang pagnanasa na sirain ang lahat ng nakaraan. Sa isang marahas na iglap, ibinagsak niya ang kahon ng musika sa sahig. Gumapang ang malalaking basag sa kahoy, nagdulot ng isang matalim na pagkabingi sa tahimik na silid. Ang mga piyesa sa loob ay lumabas. Nagkalat sa sahig na parang mga sirang pangarap. Pagkatapos noon, dali-daling nagtungo si Isabela sa servants' quarters. Maingat niyang binuksan ang lumang bag ni Soraya at walang pakundangan niyang isiningit ang kanyang pinakamahal at pinakamalaking diamanteng kwintas sa loob. Ang kanyang mga labi ay nagpakawala ng isang mapanlait na ngisi. Naisip niya kung gaano kasakit para kay Soraya ang malagay sa ganoong sitwasyon, ang pakiramdam ng pagiging biktima sa isang planong hindi niya kailanman kayang labanan. Samantala, sa opisina ni Doña Marcialina, naupo si Soraya sa isang upuan na kasing tigas ng bato. Ang Doña, na nakasuot ng isang mamahaling damit na parang reyna, ay hindi nag-aksaya ng oras. Ibinagsak niya sa mesa ang isang stack ng mga resibo ng ospital, mga papel na sumisigaw ng katotohanan. Alam kong may kapatid ka sa Zamboanga, Soraya, malamig na sabi ng Donya. At alam ko rin kung gaano kahirap ang sitwasyon niya. Hindi ba't kailangan niya ng dialysis? Malaki ang utang niyo sa ospital. Coincidentally, I bought that debt. Ako na ngayon ang pinagkakautangan niyo. Nanigas ang buong katawan ni Soraya. Napuno ng takot ang kanyang mga mata. Napakagatlabi siya. Pilit na pinipigilan ang nanginginig na kalamnan sa kanyang panga. Now, patuloy ng Donya, ang kanyang tinig ay nag-iwan ng lamig sa bawat sulok ng kwarto. Aminin mo ba sa harap ng lahat ang kasinungalingan mo? Naninakaw mo ang kwintas ni Isabela at ikaw ang sumira sa laruan ng yumaong asawa ni Tiago? O ipapatigil ko ang dialysis ng kapatid mo? Ipapasara ko ang ospital? Isipin mo, Soraya, gaano katagal kaya siyang mabubuhay nang wala ang tulong ko? Ang hininga ni Soraya ay tila naging bato. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang mundo niya ay umikot. At ang tanging nakita niya ay ang nakangising mukha ni Doña Marcialina na tila isang demonyong nag-aalok ng isang kasunduan na kailangan niyang tanggapin. Nawalan siya ng boses. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang araw sa opisina, umuwi si Tiago na puno ng pagod. Ngunit ang pagod na yon ay agad na napalitan ng isang nagngangalit na galit nang makita niya ang pinto ng kwarto ng kanyang yumaong asawa na nakabukas. Pumasok siya. Doon niya nakita ang pinakamamahal niyang music box, basag at nakakalat sa sahig. Parang may pumunit sa kanyang dibdib. Ang huling piraso ng kanyang koneksyon sa kanyang minamahal na asawa
ay winasak. Nagliyab ang kanyang mga mata sa galit. Sino ang gumawa nito? Sigaw ni Tiago. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Hindi pa man natatapos ang kanyang galit, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga tauhan ng Donya at sa kanilang likuran ay si Soraya na may maputlang muka at namumulang mga mata. Sa kanyang mga kamay, may hawak itong isang maliit na litrato, ang larawan ng kanyang kapatid. Bago siya bumaba para harapin ang paratang, hinimas niya ang litrato. Tahimik na nagpaalam sa kanyang dignidad, sa kanyang karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sir Tiago, marang sabi ng isa sa mga tauhan, may ebidensya po kami. Kinasuhan po kayo ni Ma'am Isabela ng pagnanakaw. Naglakad si Tiago palapit kay Soraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabigo at galit. Soraya, totoo ba ito? Sabihin mong hindi. Please, sabihin mong hindi mo magagawa ito sa akin, sa mga anak ko. Ang puso ni Soraya ay nagdudugo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit nang makita niya ang mukha ng kanyang kapatid sa litratong hawak niya, ang lahat ng salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang hininga niya ay naging mabigat. Ang kanyang mga luha ay bumagsak, mainit at maalat, dumadaloy sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang umiling, pilit na pinatatango ang kanyang ulo sa harap ng galit na si Tiago na inako ang kasalanang hindi niya ginawa. Ang tunog ng sirang piyesa ng musika ay tila bumulong sa kanyang tainga. Isang paalala ng kanyang nawasak na buhay. Ang mansyon ng mga Montefalco ay puno ng ningning ng Noche Buena. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng kumikinang na dekorasyon. Ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga bituin sa loob ng bahay. Ang matamis na halimuyak ng mga pagkaing panghanda ay kumalat sa buong kabahayan at ang masiglang usapan ng mga piling bisita ay lumilikha ng isang symphony ng kasiyahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Soraya ay nakatayo sa isang sulok, nakadamit ng isang simpleng uniforme, ang kanyang puso ay mabigat na parang bato. Alam niyang ang gabing ito ay hindi para sa kanya. Ito ay gabi ng paghuhusga. Hindi nagtagal. Bumaba mula sa hagdan si Isabela, nakangiti at may suot na isang napakagandang kulay asul na bestida na pumupuri sa kanyang figura. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tila ba naghahanda siya para sa isang palabas. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, puno ng paghanga at pagpupuri. Ngunit nang malapit na siya sa ibaba, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa tuwa ay napalitan ng isang matinding pagkagulat. Ang kwintas ko! Nawawala ang kwintas ko! Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala, pumutol sa masayang usapan ng mga bisita. At ang music box ni Mama Celia may sumira. Agad na napalingon ang lahat kay Soraya. Tila may invisible na daliri ang biglang itinuro ang yaya. Doña Marcialina, na kanina pa nakatayo sa gilid na may mapagmasid na tingin, ay agad na lumapit kay Tiago. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigo. Tiago, hiho, sabi ng Donya, huli na ang lahat. Ang babaeng iyan, akala mo ba ay mabait? Pero isa pala siyang ahas. Ginagamit niya ang mga bata para makapasok sa ating pamilya. Agad na lumapit ang dalawang gwardya kay Soraya. Kinabig nila ang braso niya at kinaladkad siya sa gitna ng sala. Sa harap ng lahat ng mga bisita, ang lahat ng tingin ay nakapako sa kanya. Mga mata na puno ng pagtataka, pagdududa at paghamak. Naramdaman ni Soraya ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Hindi na niya halos maramdaman ang hapdi ng kanyang paso. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng lahat ng tingin na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ilabas niyo ang lahat ng nasa bag niya, utos ni Doña Marcialina. Kinuha ng isang gwardya ang lumang bag ni Soraya at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa gitna ng sahig. Lumabas ang mga personal na gamit ni Soraya. Ang kanyang kupas na wallet,
isang lumang panyo, isang libro na puno ng alamat. At sa gitna ng lahat ng yon, kumikinang ang isang bagay na nagpakilabot sa lahat. Ang diamanteng kwintas ni Isabela. Parang may humampas sa dibdib ni Soraya. Ang lahat ng tao ay nagbulungan. Ang mga salita nila ay parang mga matatalim na kutsilyo na dumudurog sa kanyang dignidad. Si Isabela naman, na kanina ay umiiyak, ay ngumisi ng tagumpay. Magnanakaw, ahas, walang kahihiyan, sigaw ng isang bisita. Paalisin niyo na siya, sabi ng isa pa. Lumapit si Doña Marcialina kay Soraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Ngunit sa isang kisap mata, binigyan niya si Soraya ng isang matalas na tingin, ang senyales tungkol sa kanyang kapatid. At ang music box ng yumaong asawa ko, sabi ni Tiago, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagkabigo. Ikaw ba ang sumira niyon, Soraya? Ang puso ni Soraya ay nagdudugo. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, sumigaw ng katotohanan. Ngunit nang makita niya ang mukha ng kanyang kapatid sa kanyang isip, ang lahat ng salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Tiago. Sa mga mata nito, na puno ng pagkadismaya. Hindi na ang Tiago na minsan niyang sinilungan. Hindi na ang Tiago na minsan niyang pinangarap. Totoo ba yan, Soraya? Sabihin mong hindi. Please, sabihin mo sa akin na mali sila. Ang boses ni Tiago ay halos hindi na marinig. Punong-puno ng matinding sakit. Umiyak si Soraya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Bumubuo ng mga bakas ng pagdurusa. Pilit niyang pinigil ang bawat hibla ng kanyang kalamnan na sumigaw ng totoo. Dahan-dahan siyang umiling. Patawad po, sir. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Tiago. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga bisita, ang lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi siya pwedeng magpadala sa damdamin. Palayasin niyo siya. Malamig na utos ni Tiago. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Ngayon din, ayaw ko nang makita ang mukha niya sa pamamahay na ito. Kinabig muli ng mga gwardya si Soraya. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa lupa habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon. Sa itaas ng hagdan, sa likod ng rehas, nakadungaw sina Rafaelito at Lucerna. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding sakit. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Umiiyak ng walang tunog. Nais nilang bumaba. Tawagin si Soraya. Ngunit tila may invisible na pader ang pumipigil sa kanila. Habang kinakaladkad si Soraya palabas, naramdaman niya ang malamig na pagdampi ng ulan sa kanyang balat. Ang malaking pintuan ng mansyon ay dahan-dahang sumara sa kanyang likuran. Iniiwan siya sa labas sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Hawak lang ang isang manipis na payong nasira. Ang tunog ng patak ng ulan sa malamig na aspalto ay tila sumasabay sa pagdudugo ng kanyang puso. Ang patak ng ulan sa malamig na aspalto ay tila sumasabay sa bawat pagtibok ng puso ni Soraya habang naglalakad siya sa dilim ng Tagaytay. Basang-basa ang kanyang manipis na uniforme. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa kanyang buto. Ngunit ang pinakamalalim na sakit ay ang lamig na naramdaman niya sa kanyang puso. Ang mga ilaw ng mansyon ay dahan-dahang lumabo sa kanyang paningin, kasama ang pag-asang minsang sumibol sa loob niya. Wala na ang mga ngiti ni na Rafaelito at Lucerna, ang kanilang mga tawa na minsan ay nagbibigay buhay sa kanyang mundo. Ang tanging natitira ay ang larawan ng kanyang kapatid sa kanyang isip, isang paalala ng kanyang dahilan upang manatiling matatag. Para sa kanya, tiniis niya ang lahat. Sa loob ng mansyon, sa itaas na palapag, nakatayo si Tiago sa kanyang bintana. Pinagmamasdan ang dilim na bumabalot sa labas. Dapat sana ay nakaramdam siya ng ginhawa. Tapos na ang gulo. Naitama na niya ang mali.
Ngunit sa halip na kapayapaan, ang naramdaman niya ay isang matinding kabigatan sa dibdib. Ang silid ay tila mas naging malawak at mas naging malamig. Ang amoy ng alak na kanina ay nagbigay sa kanya ng panandaliang pagtakas ay nagpabalik lamang sa kanya sa realidad ng kanyang pag-iisa. Bumalik si Tiago sa kwarto ng mga bata. Inasahan niyang matutulog na ang mga ito o kaya naman ay naglalaro. Ngunit nang pumasok siya, ang nakita niya ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang puso. Si Rafaelito at Lucerna ay magkayakap sa isang sulok ng kama, mahigpit na nakahawak sa mga unan na tinahi ni Soraya. Ang kanilang mga mata ay dilat, nakatitig sa kawalan, tila mga statues na nawalan ng kaluluwa. Mga anak, marahang tawag ni Tiago. Ngunit hindi sumagot ang mga bata. Hindi man lang sila lumingon, para silang mga manika na walang buhay. Sinubukan niyang lapitan si Lucerna, ngunit umiwas lamang ito at mas lalong sumiksik sa likuran ng kanyang kapatid. Napasandal si Tiago sa pader. Ang kanyang mga anak, na unti-unting gumagaling dahil kay Soraya, ay muling binabalikan ng kanilang mga multo. Naramdaman niya ang isang malaking butas sa kanyang puso. Ang kanyang desisyon ay tama para sa kanyang reputasyon, para sa kanyang ina, ngunit mali para sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok si Isabela sa kwarto. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Tiago, darling, are you okay? The kids. They just need time. They'll get used to me. Lumapit si Isabela kay Tiago at sinubukang haplusin ang kanyang braso. Ngunit automatikong lumayo si Tiago. Hindi niya intensyong gawin iyon. Ang kanyang katawan ay tila may sariling isip, umiiwas sa anumang pagdampi mula kay Isabela. Naramdaman ni Isabela ang pagtanggi at ang kanyang nangiti ay bahagyang kumupas. Ilang araw na silang hindi kumakain ng maayos. Sabi ni Tiago, ang kanyang boses ay malamig. Hindi sila umiimik. What's happening, Isabela? Napansin ni Isabela ang pagbabago sa tono ng boses ni Tiago. May bahid ng pagdududa. Maybe they just miss their old nanny. But it's okay. They'll adjust. Hindi ka na nila kailangan. I'm here now. Ngunit habang sinasabi yon ni Isabela, ang mga mata ni Tiago ay nakatitig sa mga bata. Ang mga mata ng kanyang mga anak na puno ng takot. Ang mga mata na kailanman ay hindi nagpakita ng takot na yon kay Soraya. Nagsimulang gumapang ang pagdududa sa puso ni Tiago. Isang malamig na hamog na dahan-dahang bumabalot sa kanyang isip. Nais ni Tiago na maniwala kay Isabela. Nais niyang maniwala sa kanyang ina. Ngunit paano niya babaliwalain ang katahimikan ng kanyang mga anak, ang pagkawala ng liwanag sa kanilang mga mata? Umalis si Isabela. Ang kanyang ngiti ay nanatiling matamis, kahit paunti-unting lumilitaw ang matalim na gilid ng kanyang tunay na ugali. Kinaumagahan, habang nag-iisa si Tiago sa kanyang opisina, hindi siya makapag-concentrate. Ang larawan ng kanyang mga anak na nakakapit sa unang nagawa ni Soraya ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang kanyang kalooban ay naghahanap ng kasagutan. Kung totoo ang lahat ng paratang, bakit sila ganito? Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa servants' quarters sa lumang kwarto ni Soraya. Nagdudulot ng bahagyang kaba ang bawat hakbang. Binuksan niya ang pinto. Ang hangin sa loob ay malamig, at tila ba may naiwang bakas ng halimuyak ng murang sabong sampagwita na minsan ay ginagamit ng dalaga. Walang tao, walang kalat. Malinis ang lahat. May isang bagay ang kumislap sa ilalim ng lumang kama. Yumuko si Tiago at inabot ang isang kapirasong papel na naipit doon. Binuksan niya ito. Sa isang simpleng sulat kamay, nakasulat ang ilang linya. Sir Tiago, huwag po kayong susuko sa kanila. Ang kailangan nila ay ang presensya nyo, hindi ang yaman nyo. Sila po ang mga bituing tagapagbantay nyo. Huwag nyo po silang hahayaang mapundi ang kanilang liwanag. Mamahalin ko po kayo,
mula sa malayo. Walang pangalan, walang pirma. Ngunit alam ni Tiago kung sino ang sumulat nito. Ang mga salitang yon ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Hindi nito binabanggit ang pagnanakaw. Hindi nito binabanggit ang galit. Tanging ang pagmamahal lamang para sa mga bata at para sa kanya. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. 2 linggo ang lumipas. Ang mga Montefalco ay nagpanggap na normal ang lahat. Si Isabela ay madalas na bumibisita, nagpapanggap na nagmamalasakit sa mga bata. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalala ang kalagayan ni Rafaelito at Lucerna. Tumatanggi silang kumain, tumatangging makipag-ugnayan, at ang kanilang mga mata ay nagiging mas walang buhay. Isang umaga, habang sinusubukan ni Isabela na piliting kumain si Lucerna, biglang namutla ang bata. Nagsimula itong manghina. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sa gitna ng sala, sa harap ng nagpapanik na si Isabela, nahimatay si Lucerna. Agad na dinala si Lucerna sa ospital. Sa emergency room, habang naghihintay si Tiago at si Rafaelito sa labas, sinabi ng doktor ang masakit na balita. Mr. Montefalco, your daughter is suffering from severe regression, malnutrition, at ang kanyang immune system ay bumagsak. Kung hindi siya agad tutugunan, malaki ang posibilidad na lumala ang kanyang kondisyon. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Tiago. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagkabigo ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nagngangalit na galit. Galit sa kanyang sarili. Galit sa kanyang ina. Galit kay Isabela. At higit sa lahat, galit sa katotohanang hinayaan niyang mangyari ito sa kanyang mga anak. Ang tunog ng makina ng ospital, ang bawat beep mula sa monitor na nakakabit sa kanyang anak ay tila sumisigaw ng isang katanungan sa kanyang isip. Ano ang nagawa ko? Ang malamig na liwanag ng neon sa ospital ay sumasalamin sa mukha ni Tiago, na ngayon ay puno ng matinding pag-aalala at pagdurusa. Sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo si Rafaelito, nakatitig sa walang buhay na katawan ni Lucerna sa loob ng ICU. Ang mga tunog ng mga makina, ang bawat pagbigay ng buhay na idinudulot nito sa kanyang anak, ay tila sumisigaw ng isang malaking tanong sa kanyang puso. Paano nangyari ito? Ano ang nagawa ko? Dumating si Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng pagkayamot. Tiago, darling, this is too much. You know, these kids, they're really difficult. Maybe Leandro was right. Baka nga kailangan na silang ilagay sa isang specialized institution. Mahirap silang alagaan. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Tiago. Sa loob ng maraming buwan, hinayaan niya ang sarili niyang maniwala sa mga kasinungalingan, sa mga baluktot na ideya. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang kanyang anak, na halos mawalan ng buhay, ang lahat ng iyon ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nagngangalit na galit. Tumayo si Tiago at matalim na tiningnan si Isabela. Don't you dare say that about my kids, Isabela, malamig na sabi ni Tiago. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang hindi niya ginamit. My kids are not difficult. They are hurting. Agad na namutla si Isabela. Hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula kay Tiago. Ang kanyang maskara ay bahagyang nabasag. Umuwi si Tiago sa mansyon. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at pagkalito. Kailangan niyang kumuha ng mga damit para kay Lucerna. Ngunit sa paghahalughog niya sa kwarto ng mga bata, may isang bagay na nahulog mula sa loob ng paboritong libro ni Lucerna. Isang lumang notebook na may kupas na takip. Kinuha ni Tiago ang notebook. Ang mga pahina nito ay puno ng maliliit at maayos na sulat kamay. Hindi niya agad nakilala kung kanino yon. Ngunit nang mabasa niya ang unang linya, nanigas ang kanyang buong katawan. Rafaelito,
Ayaw niya ng malakas na tunog. Naalala niya ang aksidente ng kanyang ina. Kailangan niya ng tahimik na pagyakap. Kantahan siya ng Bahay Kubo para makatulog. Ito ang notebook ni Soraya. Dali-daling binasa ni Tiago ang bawat pahina. Ang notebook ay puno ng detalyadong obserbasyon ni Soraya. Bawat pagkain na gusto ng mga bata, bawat maliit na takot, bawat paraan para patawanin sila. Nakasulat doon ang mga alamat na kinukwento niya, ang mga laro na nilalaro nila, ang mga paborito nilang kulay. Ang lahat ng ito ay patunay ng isang malalim na pag-unawa at pagmamahal na tanging si Soraya lamang ang nagbigay sa kanyang mga anak. Naramdaman ni Tiago ang isang matinding suntok sa kanyang dibdib. Ang lahat ng paratang, ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Ang nakita niya sa notebook ay ang purong pagmamahal ng isang babaeng hinatulan niya ng mali. Ang isang babaeng pinaniwalaan niyang nagnakaw, nagtaksil, ngunit ang tanging ginawa ay mahalin ang kanyang mga anak. Sa huling pahina ng notebook, may isang mensahe na para sa kanya. Isinulat ito sa isang araw bago siya umalis sa bahay. Sir Tiago, huwag po kayong susuko sa kanila. Ang kailangan nila ay ang presensya nyo, hindi ang yaman nyo. Sila po ang mga bituing tagapagbantay nyo. Huwag nyo po silang hahayaang mapundi ang kanilang liwanag. Mamahalin ko po kayo mula sa malayo. Kasabay ng mensahe, nahulog ang isang drawing mula sa pagitan ng mga pahina. Ginuhit ito ni Rafaelito. Isang halimaw na may matalim na ngipin at nakakatakot na mukha. At nakikita ni Tiago ang pagkakahawig nito kay Isabela. Ang halimaw ay kinukurot ang dalawang maliliit na bata. At sa kabilang bahagi ng papel, may isang anghel na may mahabang buhok at nakangiti. Si Soraya. Ang anghel ay umiiyak, ngunit pinoprotektahan ng mga bata. Napakagatlabi si Tiago. Ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Ang katotohanan ay naroon, malinaw na parang kristal. Ang kanyang ina, si Isabela at si Leandro, lahat sila ay nagtago sa likod ng mga maskara ng pekeng kabaitan. At ang tanging tao na totoo, ang tanging tao na nagmamahal sa kanyang mga anak, ay ang taong pinalayas niya. Napakabigat ng paghinga ni Tiago. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Ang kanyang puso ay nagdudugo, hindi lamang sa sakit, kundi sa matinding pagsisisi. Hinawakan niya ang maliit na notebook sa kanyang dibdib. Umiiyak na parang isang bata sa gitna ng tahimik at malaking kwarto. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga negosyo. Lahat ng pinaniniwalaan niya ay gumuho. Ang tanging nanatili ay ang maliit na notebook na naglalaman ng katotohanan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may narinig siyang isang ingay mula sa kanyang telepono. Isang tawag. Sumagot siya. Sir Tiago. Ang boses ng kanyang head ng security, si Mang Berting, ay narinig sa kabilang linya. May nahanap po kaming lumang dashcam footage mula sa nakaparadang sasakyan sa garahe. Noong araw na mabasag ang music box, hindi po masyadong malinaw ang video, pero may nakita po kami. Nagsimulang bumilis ang pagtibok ng puso ni Tiago. Ang kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang malamig na apoy. Ang malabong ilaw sa screen ng kanyang laptop ay naghintay, tila nag-aalok ng katotohanan na matagal nang nakatago sa dilim. Ang malabong ilaw sa screen ng laptop ni Tiago ay sumasalamin sa kanyang mukha, na ngayon ay puno ng isang matinding pagbabago. Ang pagod at kalungkutan na minsang bumabalot sa kanya ay naglaho, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hinawakan niya ang mouse at sa bawat paggalaw ng kanyang daliri, tila bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nagsimulang umikot ang video sa screen. Ang footage ay malabo, ngunit malinaw pa rin ang mga pangyayari. Nakita ni Tiago si Isabela, ang kanyang pulang bestida, ay kumikinang sa dilim, na palihim na pumapasok sa kwarto ng kanyang yumaong asawa. Nakita niya ang marahas na pagbaba ng kamay ni Isabela.
Kasunod ang pagkalat ng mga piraso ng kahoy sa sahig. Ang kanyang music box, wasak. Pagkatapos noon, nakita niya si Isabela na dahan-dahang lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan at palihim na isinisingit ang kwintas sa bag ni Soraya. Ang mga kamao ni Tiago ay mahigpit na nakakuyom. Naramdaman niya ang matinding init na gumapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Galit. Purong galit. Pagkatapos ng video, may narinig si Tiago na boses mula sa recording. Ang boses ni Leandro at Isabela. Naririnig niya ang pag-uusap nila tungkol sa pagkuha ng trust fund ng mga bata. Ang plano nilang ideklarang baliw si Tiago upang siya ang maging tagapamahala. Naririnig niya ang mga plano nilang ipadala ang kanyang mga anak sa isang institution kung saan sila ay tuluyan ng mawawalan ng tinig. Sa sandaling iyon, parang may naglagay ng matalim na espada sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagkabigo ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nagngangalit na galit na ngayon ay may kasamang malinaw na layunin. Tinawagan niya ang kanyang security head. Mang Berting, I want you to dig deeper. I want to know everything. From the start, lahat ng koneksyon ni Leandro at Isabela, lahat ng resibo ng ospital sa Zamboanga. Isang oras ang lumipas at muling tumawag si Mang Berting. Sir Tiago, marang sabi ni Mang Berting, may nakita po kaming koneksyon. Ang ospital po sa Zamboanga, binili po ang kanilang utang ni Doña Marcialina. Walang kaalam-alam si Soraya na ang kanyang kapatid ay pinagkakautangan ng Doña. Ang mga salitang iyon ay parang yelong tumusok sa puso ni Tiago. Ang kanyang sariling ina. Ang babaeng nagturo sa kanya ng dignidad. Ang babaeng nagtuturing sa kanya bilang kanyang dugo't laman. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Siya ang nagtulak kay Soraya na akuin ang kasalanan. Isinara ni Tiago ang kanyang laptop. Ang kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang nakakapasong lamig. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ngunit ngayon ay may ningning ng isang leon na handang lumaban. Ang pagkabigo at kalungkutan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang purong galit at determinasyon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Naglakad siya patungo sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Hindi na ang sirang balo, hindi na ang isang amang nawawala. Ang nakita niya ay isang lalaking nababalot sa malamig na galit. Handang gumawa ng anumang bagay para sa kanyang mga anak. Maingat niyang inayos ang kanyang kurbata. Pinapakinis ang bawat gusot. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inalis ang family ring, ang singsing ng Angkan Montefalco, sa kanyang daliri. Ang singsing ay mabigat, puno ng kasaysayan, puno ng mga pangalan ng mga taong kanyang pinaniwalaan. Inilapag niya ito sa mesa. Ang tunog ng pagdampi ng ginto sa kahoy ay tila isang hudyat. Ito ang kanyang pagtalikod sa bulok na sistema ng kanyang pamilya. Walang pagdududa sa kanyang mga mata. Walang pangamba. Nagsimula na ang kanyang pagganti. Sa isang malaking boardroom sa gitna ng syudad, nagdiriwang sina Leandro, Isabela at Doña Marcialina. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Leandro na ipinagmamalaki ang kanyang bagong posisyon. Ang kanilang mga tawa ay lumilikha ng isang symphony ng tagumpay, ngunit ang pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Tumahimik ang lahat. Sa hamba ng pintuan, nakatayo si Tiago. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng panganib. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat. Bawat hakbang ay tila isang hudyat ng nalalapit na digmaan. Ang lahat ng tawa ay nawala. Ang lahat ng pagdiriwang ay napalitan ng isang matinding takot. Ang mga tingin sa loob ng boardroom ay puno ng pagtataka at kaba nang pumasok si Tiago. Ang lahat ng tawa ay naglaho. Tumayo si Leandro mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay may bahid pa rin ng kayabangan. Tiago, what are you doing here? This is a private board meeting. Hindi ka na parte nito.
Diretsong naglakad si Tiago patungo sa dulo ng mesa, sa upuang dati kanya. Umupo siya doon na parang may karapatan. Walang kahit anong salita. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo, nakatitig sa bawat isa sa mga miyembro ng board. Pagkatapos, maranyang itinulak ang laptop na hawak niya sa gitna ng mesa. Leandro, malamig na tawag ni Tiago. Pinagtitiwalaan kita, pamilya kita, pero niloko mo ako, ninakawan mo ako. Nagsimulang mamutla si Leandro. Anong sinasabi mo? Are you crazy? Sa harap ng board, wala kang ebidensya. Ngumiti si Tiago, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, meron. Meron akong sapat na ebidensya. Binuksan ni Tiago ang laptop, pinatugtog niya ang audio recording. Ang boses ni na Leandro at Isabela ay umalingaw sa buong boardroom. Malinaw na malinaw. Ang kanilang mga plano, ang kanilang mga kasinungalingan, ang lahat ng kanilang ginawa para sirain ang kanyang pamilya at kumpanya. Narinig ng lahat. Napatayo ang mga miyembro ng board, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at galit. Leandro Montefalco, malamig na sabi ni Tiago, "You're fired, and I'm pressing charges for embezzlement, for fraud, and for trying to manipulate my family. May mga pulis na sa labas. I'm sure they'd love to hear your side of the story." Nanginginig ang buong katawan ni Leandro. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardyang biglang pumasok. Kinaladkad si Leandro palabas ng boardroom. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting lumabo sa malawak na pasilyo. Binalingan ni Tiago si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At ikaw, Isabela. Nagsimulang umiyak si Isabela. Ang kanyang makeup ay kumalat sa kanyang pisngi. Tiago, darling, I can explain. It's all Leandro's fault. He manipulated me. Ngumiti si Tiago. Ang ngiting yon ay puno ng paghamak. Manipulated ka? Talaga ba? I guess you were also manipulated when you broke my late wife's music box and planted your expensive necklace in Soraya's bag. Binuksan ni Tiago ang video footage sa laptop. Napanood ng lahat ang malinaw na pagtataksil ni Isabela. Ang kanyang marahas na pagbato sa music box. Ang kanyang lihim na paglagay ng kwintas. Ang lahat ng maskara ay nahulog. You're a monster, Isabela. Malamig na sabi ni Tiago. And you have no place in my family or in my life. Kinuha ni Tiago ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang pre-nuptial agreement na ipinilit ng kanyang ina na pirmahan niya. Walang awa niyang pinunit ito sa maliliit na piraso. Ang mga papel ay kumalat sa mesa na parang mga tuyong dahon. Kinaladkad niyo siya palabas nang walang kahit anong dala. Ganoon din ang gagawin ko sa'yo. Isabela, you're not just fired. You're banned from any of my properties. Get out. Lumuhod si Isabela sa sahig. Umiiyak na parang isang baliw. Ang kanyang magandang damit ay nagusot. Sinubukan niyang gumapang palapit kay Tiago, ngunit umiwas lamang ito. Ang mga bisita na kanina ay humahanga sa kanya ay ngayon ay umiiwas ng tingin. Tila ba isa siyang nakakadiring insekto. Kinaladkad din si Isabela palabas ng boardroom. Ang kanyang mga hikbi ay humalo sa hangin. Naiwan si Tiago at ang kanyang ina, si Doña Marcialina. Ang Doña ay nakaupo pa rin sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tiago, sabi ng Doña. Ang kanyang boses ay nanginginig. How could you? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, para sa pangalan ng pamilya, dignidad, putol ni Tiago. Ang kanyang boses ay puno ng matinding sakit. Ang dignidad ba, ina? Ang pumipilit sa isang inosenteng tao na akuin ang kasalanan. Ang dignidad ba ang nagiging sanhi ng malnutrisyon ng sarili kong anak? Ang dignidad ba ang nagpapahamak sa mga batang walang laban? Tumayo si Tiago at lumapit sa kanyang ina.
Dahil sa dignidad mo, muntik nang minuon ang mga anak ko. Dahil sa dignidad mo, pinalayas ko ang tanging taong nagbigay ng liwanag sa kanila. Wala akong pakialam sa pangalan ng pamilya kung ang ibig sabihin niyon ay sirain ang buhay ng mga taong mahal ko. Wala na akong ina mula sa araw na ito. Ang mga salitang yon ay parang mga matatalim na espada na tumusok sa puso ni Doña Marcialina. Napatayo siya, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at matinding sakit. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Tiago. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Iniwan itong mag-isa sa gitna ng wasak na boardroom. Naiwan si Tiago mag-isa sa boardroom. Ang lahat ng kalaban ay nasa kulungan na. O kaya naman ay nagtatago sa kahihiyan. Nagwagi siya. Muling nasa kanya ang kumpanya. Muling ligtas ang kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Ang kanyang tagumpay ay tila walang lasa. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding kawalan. Ang pagkawala ni Soraya. Ang pagkawala ng liwanag sa kanyang buhay. Nasaan na siya ngayon? At matatanggap pa ba niya ang isang lalaking bulag sa katotohanan? Isang lalaking nagdulot ng matinding sakit sa kanya? Sa mansyon, sa kwarto ng ospital, si Rafaelito ay nakaupo sa tabi ni Lucerna na dahan-dahang gumagaling. Binuksan ng bata ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tumingin siya kay Tiago at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, malinaw na nagsalita. Papa, mahinang sabi ni Rafaelito, hanapin natin si Mama Soraya. Please. Napatulala si Tiago. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Ang pagtawag ni Rafaelito kay Soraya na mama ay nagbigay sa kanya ng isang matinding sipa sa puso. Humawak siya sa kamay ni Rafaelito. Ito na ang hudyat. Ito na ang kanyang misyon. Ang paghawak ni Tiago sa susi ng sasakyan ay tila paghawak niya sa isang pag-asa, ang pag-asang makahanap ng kapatawaran, ng paghilom. Kasama niya sina Rafaelito at Lucerna, na ngayon ay tahimik ng naglakbay, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng paghahanap. Ginawa ni Tiago ang lahat ng makakaya niya. Hinalughog niya ang bawat sulok ng Zamboanga, tinanong ang bawat tao, pinuntahan ang bawat ospital, ngunit tila nilamon ng lupa si Soraya. Para itong isang anino na biglang naglaho. Sa loob ng ilang linggo, wala silang nakita. Ang pagod at pagkabigo ay nagsimulang gumapang sa puso ni Tiago. Hanggang sa isang gabi, habang nagbabasa siya ng isang lumang pahayagan mula sa Zamboanga na nakuha niya sa isang maliit na tindahan, may nakita siyang isang maliit na balita tungkol sa isang community school for underprivileged children in Cavite, led by a dedicated teacher from Zamboanga, Cavite. Malapit lang sa Tagaytay, isang lugar na hindi niya inasahan. Isang lugar na hindi niya kailanman binigyan ng pansin. Kinaumagahan, bumiyahe si Tiago, kasama ang kanyang mga anak. Ang kanilang sinasakyan ay dumaan sa mga kalsadang puno ng alikabok, mga lugar na iba sa mundo ng mga Montefalco, mga bahay na gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy, mga batang naglalaro sa lansangan, mga mukhang puno ng pag-asa sa kabila ng kahirapan. Ang mamahaling sasakyan ni Tiago ay tila isang kakaibang nilalang sa gitna ng simpleng pamumuhay. Huminto ang sasakyan sa isang eskinita. Mula doon, bumaba si Tiago kasama ang kanyang mga anak. Nakita niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero na may maliit na espasyo sa labas na nagsisilbing silid-aralan. Ang mga bata ay nakaupo sa mga bangkong yari sa kahoy. Nakikinig sa isang babaeng nakatayo sa harap nila. Nakatayo si Soraya, payat. Ang kanyang damit ay simple, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng liwanag. Hawak niya ang isang tisa. Iginuguhit sa isang lumang blackboard ang mga titik ng alpabeto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinuturuan ng mga batang gusgusin. Ang kanyang boses, na minsan ay puno ng pagkabigo, ay ngayon ay puno ng pag-asa. Parang may pumunit sa dibdib ni Tiago. Ang babaeng pinalayas niya. Ang babaeng pinagdudahan niya. Ang babaeng winasak niya. Naroon siya.
nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. Dahan-dahang lumapit si Tiago, kasama ang kanyang mga anak. Nagtitinginan ang mga tao. Ang mga mata nila ay puno ng pagtataka. Sino ang bilyonaryong ito na pumunta sa kanilang lugar? Nakita ni Soraya ang paglapit nila. Napatigil siya sa pagtuturo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At ang tisa na hawak niya ay dahan-dahang nabitawan. Pumapatak sa lupa na parang isang basag na pangarap. Soraya, marang tawag ni Tiago. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Si Soraya ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang lalaking winasak ang kanyang buhay. Ang lalaking pinagmulan ng lahat ng kanyang sakit. Lumuhod si Tiago sa maputik na lupa. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang matikas na tindig ay naglaho. Naroon lamang ang isang lalaking wasak, nagmamakaawa ng kapatawaran. "Patawarin mo ako, Soraya," sabi ni Tiago. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdurusa. "Patawarin mo ako sa pagiging bulag, sa hindi pagprotekta sa'yo, sa hindi pagtitiwala sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo at sa mga anak ko." Ang mga luha ni Tiago ay bumagsak, humalo sa putik sa lupa. Hindi niya pinansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang mahalaga lamang ay ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata ni Soraya ay puno ng luha. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Tiago. Nakita niya ang sakit. Ngunit ang sakit na naidulot nito ay napakalalim. "Hindi po ganoon kadali, Tiago," sabi ni Soraya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang. "Winasak niyo po ang natitirang tiwala ko sa sarili ko. Ang tiwala ko sa mga tao. Ang tiwala ko sa pagmamahal." Umiyak si Soraya. Ang kanyang puso ay nagdudugo. Mahal niya si Tiago. Mahal niya ang mga bata. Ngunit paano niya muling pagkakatiwalaan ang isang lalaking minsan nang nagbigay sa kanya ng pinakamatinding sakit? Tinalikuran ni Soraya si Tiago at bumalik sa kanyang mga estudyante. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga estudyante ay nakatingin sa kanya, puno ng pagtataka. Ngumiti siya sa kanila. Pilit na pinatatag ang kanyang sarili. Naiwan si Tiago na nakaluhod sa putik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ni Soraya. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ngunit meron ding isang matinding determinasyon. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Maghihintay siya. Magbabago siya. Hahanapin niya ang kapatawaran ni Soraya, gaano man kahirap o katagal. Ang marahang paghampas ng hangin sa bubong na yero ay tila bumulong ng isang pangako sa hangin. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa mga sugat, at pagtuklas ng pag-asa sa gitna ng dilim. 6 na buwan ang lumipas mula nang lumuhod si Tiago sa maputik na lupa sa Cavite. 6 na buwan ng araw-araw na pagdalaw, hindi para pilitin si Soraya, kundi para ipakita ang kanyang pagbabago. Hindi na siya pumupunta na nakasuot ng mamahaling damit. Sa halip, kasama niya sina Rafaelito at Lucerna, nagpipintura sila ng mga dingding ng lumang silid-aralan, naglilinis ng bakuran, at nagtuturo ng simpleng matematika sa mga bata. Si Tiago, ang dating bilyonaryong abala sa mga numero ng kumpanya, ay ngayon ay abala sa mga ngiti ng mga batang tinuturuan ni Soraya at sa unti-unting paghilom ng puso ng babaeng mahal niya. Naging masigla ang lugar. Ang dating tagpi-tagping yero ay napalitan na ng matibay na bubong. Ang mga butas-butas na pader ay napinturahan ng mga makukulay na larawan ng mga bituin at mga bulaklak. Ang mga tawa ng mga bata ay mas malakas na ngayon, puno ng buhay at pag-asa. Si Soraya na minsan ay payat at puno ng kalungkutan, ay ngayon ay mas mataba na, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Isang hapon, matapos ang kanilang pagtuturo,
Inabutan ni Tiago ang kanyang kamay kay Soraya upang tulungan itong tumayo mula sa pagpipintura ng dingding. Hindi na nagatubili si Soraya. Sa halip na umatras, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Tiago. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay hindi lang simpleng pagdampi. Ito ay isang kasunduan, isang tango ng pagtanggap, isang pagpapatawad na hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Tiago at sa sandaling iyon, alam ni Tiago na pinatawad na siya. Ang sakit ay hindi naglaho ng buo, ngunit ang mga sugat ay naghilom na. Mula sa di kalayuan, tumakbo sina Rafaelito at Lucerna. Ang kanilang mga tinig ay malinaw, puno ng kagalakan. Mama Soraya, Papa, tapos na po kami sa pagdidilig ng halaman. Yumakap ang dalawang bata kay Soraya at pagkatapos ay kay Tiago. Ang mansyon ng mga Montefalco, na minsan ay puno ng katahimikan at kalungkutan, ay ngayon ay puno ng pagtawa at pagmamahalan. Walang na ang mga pekeng kaibigan, walang na ang mapanghusgang mga kamag-anak. Si Doña Marcialina ay nanatili sa kanilang malaking bahay. Tila isang anino ng nakaraan, ngunit ang kanyang impluwensya ay naglaho na. Pinalitan ng mas matibay na pundasyon ng pagmamahal. Sa isang tahimik na gabi, sa hardin ng mansyon na ngayon ay puno ng mga tanim na kamatis at iba pang gulay. Magkatabing nakaupo sina Tiago at Soraya. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan, kasing liwanag ng pag-asa na muling sumibol sa kanilang mga puso. Ipinatong ni Tiago ang kanyang ulo sa balikat ni Soraya. Mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Mahal kita, Soraya, bulong ni Tiago. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Salamat sa pagtuturo mo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi ang pera, kundi ang mga taong handang manatili sa iyo, ang mga taong nagmamahal sa iyo nang walang anumang kapalit. Dahan-dahang hinaplos ni Soraya ang buhok ni Tiago. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. Naaalala niya ang kwento tungkol sa mga bituing tagapagbantay. Ngayon, alam niyang ang mga bituing iyon ay hindi lang nasa langit. Ang mga ito ay nasa mga puso ng mga taong nagmamahal at nagpapatawad. Ang kanyang pilat sa kamay, ang alaala ng pagkapaso, ay hindi na isang simbolo ng sakit. Ito ay isang paalala ng kanyang pagiging matatag, ng kanyang pagmamahal sa mga bata, at ng kanyang pag-asa sa pagbabago. Ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga sugat, paghilom, at pagtuklas ng pag-asa sa gitna ng dilim. Dahil ang buhay, tulad ng isang hardin, ay nangangailangan ng pasensya, pag-aalaga, at paniniwala sa mga buto ng pag-asa na balang araw ay mamumunga.